Yay, praise the Lord. Isang magandang araw po sa bawat isa at welcome po sa ating Bible study. Again, tayo po ang Abide Christian Fellowship from Los Angeles, California. Welcome po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa nasa Zoom room natin sa pag-join po ninyo at sa bawat isa po, Merry Christmas! Merry Christmas na po. Almost 2 weeks na lang at Christmas na po. Ngayon ay December 13, so 12 days na lang at Pasko na. Praise the Lord. Sa araw po na to ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan. Ito po ang tinatawag nating kasalanang walang kapatawaran. Marami pong mga tao ako nadidinig na nagtatanong patungkol dito sapagkat sila ay nag-aalala, sila ay kinakabahan, baka nakumit nila yung kasalanang walang kapatawaran at sila ay kung saan napupulutin. Kaya ngayong gabi po tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon at tingnan po natin ano nga po ba ang kasalanang walang kapatawaran at ito nga po ba ay nakukumit ng mga mananampalataya? At bago po ako mag-proceed sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon sa Matthew chapter 12, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami Panginoon sa oras na ito na minsan pa kami po nakakalapit sa inyo, nakakadulog po kami sa inyo Panginoon. Salamat po sa pag-asa, salamat po sa pag-ibig, salamat po sa kagalakan Panginoon. Lord, nung mga pagkakataong kami po hinang-hinana, kayo po ang naging kalakasan namin. Nung pagkakataon, Panginoong, wala po kaming ibang kasama, wala kaming ibang malapitan, hindi po ninyo kami iniwan at hindi po ninyo kami pinabayaan. Salamat po. Nung mga panahong Panginoon ng aming kagipitan, kayo po yung nag-comfort sa amin, kayo po yung nagbigay sa amin ng pag-asa, ng kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa gabing ito ay patuloy po namin inilalapit sa inyo ang aming mga puso, Panginoon. Patawarin po ninyo kami sa mga kasalangang aming nagawa at dalangin po namin, Panginoon, na iparealize mo po sa amin kung may mga natatago pang kasalanan sa aming mga pusong hindi po namin napapansin na nagagawa po namin para maitama at maituwid po namin ang mga ito. At higit sa lahat, Panginoon, ngayong gabi, special prayer namin, Panginoon, habang kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin na magpakilala po kayo sa amin, ipakita po ninyo ang kalooban mo, ang katotohanan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Nais naming pag-usapan ang katotohanan lamang at wala nang iba, Panginoon, sa gabing ito. Kaya't nananampalataya po kami ng inyong banal na Espiritu ay patuloy na papatnubay sa amin. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na sa amin ay tunay, Panginoong, maghahawak sa aming mga puso't isipan upang maunawaan po namin ang mga bagay na nais mo pong ipabatid at ipaalam po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa mga kasama ko po na magjo-join sa Zoom meeting room or manonood sa Facebook Live, Panginoon, sa Facebook group. Dalangin ko po, Panginoon, na idako mo po, Panginoon, sila sa virtual room na ito nang sa gayon ay kami po magkasama-sama at pare-pareho po kung ma-edify, Panginoon. Ang aking mga labi ay dinededicate ko po sa inyo, Panginoon, na aking puso't isipan, O Diyos, ay sa inyo ko lamang po ipinagkakatiwala. Tanging salita mo lamang po ang mamutawi sa aking mga labi. Salamat o Diyos at nananampalataya po kami na ang bawat isang dumalo ngayong gabi ay pagpapalain mo, may fresh revelation, Panginoon. Matututo po kami at magiging confident kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sapagkat alam po namin ang salita mo. Salamat o Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Praise the Lord. So, ngayong gabi po, ang teksto po natin ay magagaling po sa aklat ng Mateo chapter 12, chapter 12 verses 15 to 50. At basahin po natin yung mga talata po dito, and along the way habang binabasa po natin, ipapaliwanag ko po yung mga bagay na dapat po nating malaman at maipaliwanag po natin. So sabi po dito sa verse 15, "Behold my servant" ang title. "But when Jesus knew it, he withdrew from there, and great multitudes followed him, and he healed them all. Yet he warned them not to make him known, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he will declare justice to the Gentiles. He will not quarrel nor cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break,
A smoking flax he will not quench, till he sends forth justice to victory, and in his name Gentiles will trust. Dito po sa teksto pong ito ay makikita po natin dito na ang Panginoon sa verse 15, siya po ay nagpagaling na naman ng napakaraming mga tao. At take note po, sabi po dito, He healed them all. Lahat ng mga tao na lumapit sa Kanya ng panahong ito ay pinagaling po ng ating Panginoon. Bibigyan dino ko po ulit, hindi po lahat ng panahon ay pinapagaling ng Panginoon yung lahat ng tao doon sa paligid niya kung siya po ay nagpapagaling. At ito po ay makikita po natin sa John chapter 5 na sa dinami-dami po ng mga may sakit doon ay isang tao lamang po yung kanyang pinagaling. Then verse 17, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying, tapos ikinote po dito ni Matthew yung Isaiah chapter 42 verses 1 to 4. So dito po at nais ko pong bigyan diin at nais ko pong palaging ipaalala sa inyo na ang Panginoong Hesus po ay pumunta dito sa lupa hindi po para maggawa lang ng miracles, na para po magpakitang gilas at magpagaling ng mga may sakit. Ang reason kung bakit po ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling ng mga may sakit at gumagawa ng himala ay upang ipakilala ang kanyang sarili na siya ang Mesyas na ipinopesiya po sa Old Testament. Kaya po, di ba, paulit-ulit po nating sinasabi dito sa aklat ng Mateo, palagi po itong merong reference sa Old Testament doon sa mga propesiya patungkol sa ating Panginoon. At dito po sa verse 16 sabi dito, yet he warned them not to make him known. Ako po ay nakarinig po ng isang matanda dati na nagsasabi, sabi niya, kung gusto naman pala niya sumikat, kung gusto naman pala niya magpagaling at makilala, bakit niya sinasabi mga taong huwag sabihin na pinagaling siya? Kung maalala po ninyo, ito po ay sinagot po natin sa pag-aaral natin ng aklat ng Juan, hindi pa ho kasi ito ang tamang panahon upang siya ho ay mahayag na siya po yung ang Mesyas. At pagdating po ng takdang panahon, yung pagpasok po niya sa Bethlehem, yung triumphal entry sa Jerusalem, doon po makikita at mahayag na talagang in the streets nagpakilala na po siya. Pero itong mga kapanahonang ito po ay nasa umpisa pa lang po siya ng kanyang pagmiminister, kaya sinasabi po niya sa mga tao, huwag niyong sabihin, huwag niyo munang ipaalam sa kanila na ako ang nagpagaling na pinagaling ko kayo. So iyon po yung reason kung bakit po ganon. At sa mga susunod na talata po ay makikita po natin na ang Panginoon ay talagang yung kanya pong dedication sa pagtulong sa mga tao ay naroroon po. Hindi po ba? Pero nais ko lamang pong bigyan diin, mga kapatid, Jesus is not just a miracle worker or a healer. He is the Savior who heals and does the miracles. Malaki ho kasi pagkakaiba nun na nakikita natin si Jesus as a miracle worker lang kesa nakikita natin siya na siya kasi yung Messiah na nagpapagaling ng mga may sakit. So magkaibang point of view po iyon. At mahalaga po na maunawaan po natin na ang Panginoong Hesus at makilala po natin siya na kaya siya nagpapagaling ng mga may sakit kasi siya ang Mesyas. Ang dahilan kaya siya nagpapagaling ng mga may sakit, ito ang patunay para malaman ng mga tao na siya nga at wala ng iba ang Mesyas na inaantay ng buong mundo. Kaya po kung tayo po mag-e-evangelize, wag ho nating ikinekwento palagi o wag nating ipinanghihikayat sa mga tao yung mga himala, yung mga pagpapalang natatanggap po natin. Kasi kapag ito po yung na-share natin sa kanila, titingnan nila si Jesus Christ na gusto ko rin ng himala, ganito. Mas mahalaga po na maipakilala natin siya na pumunta siya dito sa lupa upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Anyway, sa mga susunod na talata po, dito po makikita natin yung dito po makikita po natin yung healing incident na siyang topic po natin, yung main topic po natin for tonight. Sabi po dito sa verse 22, then one was brought to him who was demon-possessed, blind and mute, and he healed him. So that the blind and mute man both spoke and saw. And all the multitudes were amazed and said, could this be the son of David?
Now, when the Pharisees heard it, they said, "This fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons." So, dito may isa pong tao, demon possessed, tapos pipi siya at bulag. Pipe at bulag at siya po ay pinagaling ng ating Panginoon kaya po siya ay nakapagsalita at nakakita. Ako po ay may tanong sa inyo. Ako po may tanong sa inyo. Si Juan Bautista po ba ay nagpagaling ng kahit sino? O sa Old Testament may nakita po tayong mga nagpagaling ng napakaraming mga taong ganito? Wala ho eh. Ang Panginoon lamang. Ito ho yung gusto kong ipunto sa inyo eh. Kaya ho itong mga himalang ito ay napakadaming ginawang himala ng ating Panginoon para ho tayong mga tao, hindi na ho tayo magkamali. Hindi ho tayo magkamali na siya ba talaga ang Mesyas o hindi siya. All throughout the history of mankind, wala hong isang taong nakagawa ng himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ho mapipinpoint natin that Jesus Christ is indeed the Messiah sapagkat siya lamang ang gumawa ng ganitong mga himala at ito po ay pinatunayan, sinusugan ng Old Testament. Na sinabi ng Old Testament na gagawin niya, kaya ito po yung patunay na ang ating Panginoong Hesus ang kaisa-isang Mesyas. Sinabi ko po sa inyo dati, pinag-aralan ko po yung lahat ng relihiyon eh. Pinag-aralan ko po yung Buddhism, pinag-aralan ko po yung Islam, pati po Hinduism, nagbasa po ako ng konti dyan. At nakita ko po na ito pong mga worldviews na ito ay ang itinuturo po ay about self-centeredness o ibang paniniwala, ibang pagkakilala patungkol sa ating Panginoon. Pero ang ating Panginoong Hesus po, siya po'y nagpakilala sa kanyang sarili at pinatunayan niya yung kanyang mga sinabi. Pinatunayan po niya yung pagpapakilala niya sa kanyang sarili sa pamamagitan po ng paggawa ng mga himalang ito. At hindi po ba sinabi ko po sa inyo na ang bulag at ang pipe ay hindi po napapagaling. Pero ito pong pagpapagaling sa bulag at pipi na ito ay hindi pa po talaga nakikita ng mga tao nung unang panahon at dito po ay tumaas po ang kilay ng mga religious leaders na ito at hindi po nila naunawahan ito. Pero ito pong multitudes, ito pong mga tao, they were amazed. Hindi po ba? Humanga po sila at namamangha po sila doon sa mga himalang nasaksihan nila. Kaya po dito sa verse 23, ito po yung tanong nila eh. At sabi ng mga tao dito, ito na kaya ang anak ni David? So ito pong mga nakasaksi sa kanyang pagpapagaling, nare-realize na nila. Ito na kaya yung Mesyas na ating inaantay? Tingnan ho ninyo pagdating sa verse 24. Ito mga Pariseo, bigla siyang siniraan. Ang sabi, itong lalaking ito ay hindi nagpapalayas ng mga demonyo maliban sa kapangyarihan ni Beelzebub o ng pinuno ng mga demonyo. Ito po yung sabi nila. Well, ito pong si Beelzebub, ito po yung another term lang, ibang pangalan, pero si Satanas po ang pinatutungkol nila dito. At sinasabi po nito mga religious leaders na ito na hindi naman sa Diyos galing ang kapangyarihan yan. Ang kapangyarihan yan ay galing sa demonyo. Alam po ninyo nakakalungkot. Nakakalungkot ho na hayagan at napakaliwanag na ito po ay himala. Pero ito pong mga Pariseo ay wala pong paniniwala. And actually, inattribute pa nila sa demonyo yung ginagawang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus. Ano po kaya yung reason kung bakit ganon? Selos? Selos? Unbelief? O kaya po ay talagang hindi po nila alam? Lack of knowledge? Alam po niyo, ito po yung nakakalungkot eh. Nakakalungkot sapagkat marami pong mga tao ngayon, maraming mga tao ang nagsasalita ng masama, nagsasalita ng kontra sa katotohanan dahil hindi po nila nauunawaan kung ano ang katotohanan. Nakakalungkot po sapagkat maraming mga religious leaders. Ngayon po, maraming mga religious leaders ang nakikita lamang nila ay yung kasiraan dun sa grupo nila. Kaya ang gagawin nila kapag meron silang nakita o meron silang naobserbahan
na parang hindi ayon sa kanilang katuroan ay dinidiscredit po nila agad. Alam po ba ninyo tayo nasa cancel society ngayon? Hindi po ba nasa cancel society tayo ngayon na kapag hindi ka nila nagustuhan, i-unfollow ka nila o kung ano yung sasabihin nilang masama sa iyo kasi hindi ka nila kakampi. Nakakalungkot po. Nakakalungkot ito. Kaya't mga kapatid, ang aking pong panalangin at aking panawagan po sa bawat isa sa atin, maging pantay-pantay po tayo sa pagtingin sa mga tao. Huwag po tayong judgmental. Sa Abad Christian Fellowship, palagi ko pong nai-exhort sa mga kapatid po natin dito, do not expect that I will always wake up on the right side of the bed. May mga araw na mali ang gising ko. May mga araw na hindi maganda ang mood ko. At kung ako ay maobserbahan nyo na hindi maganda ang mood ko ng araw na yon, huwag nyo naman akong i-judge. Kasi nagkataon lamang nung araw na yon ay masama ang aking mood. Ito po yung sinasabi ko po na unawain po natin yung sitwasyon, unawain po natin yung pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi ho tayo pare-pareho ng pinagdadaanan. Meron ho sa atin dito na masasaya, meron ho dito na may mabibigat na problema hong pinagdadaanan. At meron ho dito na talagang hindi na ho nila alam kung saan pupunta. At kung hindi ho natin mauunawaan yung pinagdadaanan ng bawat isa, magiging judgmental po tayo. Classic example ko po dito, yung uma-attend ka ng church pagka Sunday, tapos na-late yung kapatid mo, na kapag ka na-late siya ay ang sama-sama ng tingin mo, sasabihin mo sa kanya, judgmental ka na. Ano ba naman to kapag ka-attend sa party ang aga-aga, kapag ka magsisimba ay palaging nalilate. Hindi ho ba na ikukwento ko po sa inyo si Kapase. Si Kapasi po ay nagtitinda po ng ulam sa kakarong po ito. Patay na po si Kapasi ngayon. Alam ho ninyo si Kapase, na ikukwento ko na to sa inyo dati, dumarating ho siya sa worship service, malapit na hong mag-closing prayer. Usually, dumarating siya sa tithes and offering. Then, malapit na magko-closing prayer na. At alam ho ninyo, pag dumating si Kapase, late na, so nagtitingin na ng mga tao. Siyempre, nagiging judgmental po ang mga tao. Ako po, bata pa po ako nung naiisip ko, ano ba naman si Kapase? Ba't uma-attend ng church na late na late? Pero alam mo niyo si Kapasi kasi, lung linggo ng umaga niyo, naglalako pa ho ng isda sa buong bayan ng Pandi. Naglalako pa ho siya ng paninda niya at pag naubos yung paninda niya o natapos na ho yung paninda niya, tsaka ho siya didiretso doon sa simbahan. Ito ho yung sinasabi kong wag ho tayong maging judgmental. Kung ano man ho yung pinagdadaanan ng bawat isa, kung ano ho yung background, ay wag ho tayong ganon. At dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, ay ah ayan, dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, ito pong mga taong ito ay makikita po natin na ang sabi nila sa ating Panginoon, huwag kayong maniwala dyan. Yung kapangyarihan niyan ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing kay Beelzebub. Then, tingnan po natin kung ano ang sinabi ng Panginoon sa mga susunod na talata. Sabi po dito, verse 25, But Jesus knew their thoughts and said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation. And every city or house divided against itself will not stand. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? Dito po, technically or basically sa verse 25, sinasabi po ng Panginoon dito na sa verses 25 and 26, sapagkat alam ho ng Panginoon yung naiisip ng mga tao, alam po niya yung nasa puso ng bawat isa sa atin. Alam ho ninyo, Diyos lamang ho Diyos lamang ho ang nakakaalam at nakakabasa ng ating mga iniisip. Ito ho ay isang malaking patunay ng ating Panginoon ay Diyos pero hindi ho sila maniwala. At dito po ay sinabi po niya na basically sinasabi po niyang kung demonyo yung nagbibigay ng kapangyarihan sa akin tapos demonyo yung pinapalayas ko, ano yun? Anong kalokohan yun? Di syempre masisira sila. Di syempre masisira itong kingdom na ito kung ako ay doon. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Verse 27, And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be your judges. Verse 28, But if I cast out demons by the Spirit of God, ito ang napakaganda sa verse 28, Ngunit kung ako ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos,
sigurado kayo na ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyo. Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man? Unawain ho natin yung verse 29. Ito ho ay pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon, na siya ho ay may kapangyarihan over all those evil spirits, over the demons, at lahat po na ito ay sumusunod po sa Kanya sapagkat siya po ang anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi po ba nung ang Panginoong Hesus ay nagpalayas po sa Genesaret, yung mga demonyo sumisigaw, Jesus, naparito ka ba? Para kami ay parusahan mo na. Alam ho nila na si Jesus Christ yung may kapangyarihang humatol at magparusa sa kanila. Kaya mga kapatid, ito pong pagpapagaling ng Panginoon na ito, itong pagpapalayas ng demonyo, ito ho ay patunay ng ating Panginoong Hesus ang anak ng kataas-taasang Diyos. At tayo po ay inililigtas po niya mula sa espiritu ng kadiliman papunta po sa Diyos ng kaliwanagan. Actually, mababasa po natin sa aklat po ng Colossus chapter 1 verse 13. Sabi po sa English, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Sabi po sa Tagalog, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus po ang nagligtas sa atin at tayo po ay hindi na po nabubuhay sa kadiliman sapagkat ibinind na, tinalo na ng ating Panginoon ang demonyo, kaya't wala na hong kapangyarihan ang demonyo sa ating mga buhay. Bigla lang ako may naisip bago ako magpatuloy doon sa ating main topic. Mga kapatid, mag-iingat ho tayo ha. Mag-iingat tayo. Magbibigay po ako ng halimbawa. Minsan may magpapapray over ho sa akin. Lalapit kong ganito, sasabihin niya, Brother Joey, pwede ba ipag-pray mo ko? Kasi kabi-kabila ang problema ko eh. Ang demonyo talaga, hindi ako tinitigilan, nagtatagumpay siya sa buhay ko eh. Ang demonyo talaga masyadong makapangyarihan at talagang yung buhay ko ginugulo niya eh. Mga kapatid, maliho iyon. Maliho iyon. Ang demonyo ho walang kapangyarihan sa atin. Ang demonyo ho nilupig na ho ng ating Panginoong Hesus. Nais ko pong maunawaan ninyo yung the Lord's Prayer. Babalik ho ako sa the Lord's Prayer. Ano po ba yung the Lord's Prayer? Ano ba sa Tagalog? Ama naming the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debtors as we forgive our debtors as we forgive. Ito ay sabi ng Panginoon, do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. Mga kapatid, unawain po ninyo itong sasabihin ko. Walang kapangyarihan ang dyablo sa ating mga buhay. Pero ang Diyos, kapag ka po ang dyablo ay humihingi pa ng paalam yan para tayo ay tuksuhin, para ho tayo ay pahirapan, para ho tayo ay bigyan ng problema. Humihingi ho ang dyablo ng permiso sa ating Diyos kung tayo ho ay kayang tuksuhin o hindi. Ito ho ang pinupunto ko ho mga kapatid eh. Ano ba ang paraan para malabanan natin ang dyablo? Ang sinasabi ho ng Biblia, submit therefore yourself to God, resist the devil and the devil shall flee from you. Sa Panginoon ho tayo dapat natatakot. Sa Panginoon ho natin dapat ina-attribute ang lahat ng bagay. Maging yung pagsubok sa buhay natin, maging yung mga problema natin, hindi ho natin mararanasan yan kung hindi ho papayagan ng ating Panginoon na mangyari yan sa kanyang sovereign power. Ang akin pong panalangin ay nauunawaan po yung sinasabi kong ito sapagkat nalupig na ho ng ating Panginoon ang demonyo eh. Kaya ho pag tayo magpe-pray sa ating Panginoon, lagi ho ninyong ipagpe-pray, Lord, huwag mo naman pong hayaan na ako ituksuhin pa ng dyablo. Ilayo mo po ako sa tukso. Huwag mo pong payagan ang demonyo na ako ay tuksuhin. Sapagkat ang dyablo nga po walang magagawa sa buhay natin without the approval of the Lord. Ngayon itatanong nyo,
Akala ko ba Kristiyano na ako? Bakit pinapayagan pa ng Diyos na maranasan ko yung mga pagsubok na yun? Bakit pinapayagan pa ng Diyos na ako'y magkaproblema? Marami hong paliwanag doon, pero yung dalawa pong maibibigay ko po sa inyo. Number one, hindi ba tulad po ng sinasabi ko po sa inyo, kung gusto nyong tumaas ang antas ng inyong pananampalataya, bibigyan kayo ng Diyos ng problema para matest ang inyong pananampalataya. Hindi ho ba? So yung mga problemang yan, iyan ho yung nagpapalakas sa atin, iyan ho yung nagpapatibay sa atin. Iyan ho yung unang dahilan. Yung pangalawang dahilan ho, yung sinasabi po sa aklat ng Hebreo chapter 6, na tayo ho ay pinapalo ng ating Panginoon. Hindi ho ba? Ano ba ibig sabihin pinapalo ng Panginoon? Ang tigas na ng ulo mo eh. Ang tigas na ng ulo mo at ikaw ay ang tigas ng ulo mo at ikaw ay gumagawa at patuloy kang gumagawa ng kasalanan, ang Diyos, wala na siyang ibang magawa. Joey, ang tigas ng ulo mo, okay. Sige, papayagan ko na ang demonyo, bigyan ka ng karamdaman. Papayagan ko na ang demonyo, bigyan ka ng problema. Ang tigas ng ulo mo, papaluin kita. Iyon ho yung pangalawang dahilan kung bakit ho tayo nagkakaproblema. Kaya ho, mga kapatid, ang solusyon, magpakumbaba, magpasakop ho tayo sa ating Diyos palagi. Magpa-cover ho tayo palagi sa ating Panginoon. Psalm 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hindi ho ba? Ang Diyos ho yung magiging kanlungan natin. Ang Diyos ho ang kanlungan natin. Nung minsan ho, ako ho may isang kausap na pastor. May isang akong kausap na pastor. Sunday service yun Sunday service. Tapos nag-feedback yung sound system. Nag-feedback yung sound system. Lumapit sa akin yung pastor, sabi, kayo ba ipinag-pray nyo ba tong lugar at talagang nag-spiritual warfare ba kayo dito? Ang Diablo ay may kapangyarihan pa dito sa lugar na ito. Sunday service ho yun, ayoko na makipagdebate. Pinabayaan ko na yung pastor na yun. Pero alam mo ninyo, lalo na sa church service, ang church service nandun ang espiritu ng Diyos hindi ba? Nananampalataya that the presence of God is there, tapos sasabihin mo na kaya nag-feedback dahil sa kapangyarihan ng demonyo. I mean, mga kapatid, paghandaan ho natin yung mga bagay na yun, pero huwag ho natin i-attribute lahat sa demonyo yung mga nangyayari. Sapagkat kung minsan ho, attribute tayo ng attribute sa demonyo ng mga bagay na dapat ay ginagawa natin. Example, sound system. Yung audio man mo, late dumating, yung audio man mo, hindi inayos yung sound system. Tapos nung na mag-feedback, sasabihin mo, i-attribute mo, ang Diablo kumikilos, mga kapatid, mag-pray tayo. Kumikilos ang Diablo. Hindi ho, ganun yung pagkukulang ho natin kung minsan, hindi ho natin nakikita, and we are barking at the wrong tree. Ang pinupunto ko ho, hindi ho mariresolve yung problema. Ang problema, late dumating yung audio man mo, pero ang sinisisi mo yung demonyo, hindi na-address yung problema, hindi na solusyonan yung problema. Nasusundan niyo ako? O sa katawan natin, sa ating katawan, wala kang tigil sa pagkain ng maalat, wala kang tigil sa pagkain ng taba. Tapos pagka ikaw nagkasakit, sasabihin mo, ang Diablo, napakamakapangyarihan na naman, eto na naman, ang Diablo, eto na naman, at sinasaktan na naman ako. Ikaw ang walang haba sa pagkain ng masasama at mga bawal. Ito yung sinasabi ko mga kapatid na we are barking at the wrong tree at ang mali po doon, hindi natin maia-address kung ano yung talaga yung root problem, kung ano po talaga yung problema. Hindi po ba? Kaya ang Panginoong Jesus ay dumating na dito, tinalo, nilupig na po niya ang demonyo, under His feet na po ang Diablo. Mga kapatid, walang kapangyarihan si Satanas, walang kapangyarihan ang demonyo sa ating mga buhay. At sila ho, ang Diablo, nagpapaalam pa sa Diyos kung tayo ay tutuksohin. Ang demonyo nagpapaalam pa sa Diyos para ho tayo ay bigyan ng mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, ang patuloy ko pong sinasabi, submit ourselves to God. Resist the devil and the devil will flee from us. Ipagpatuloy po natin. Ito na po yung ating main topic. Sa verse 31, the unpardonable sin. Sabi po dito, verse 31, Therefore, I say to you, even sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to
come. Ano ba yung tinatawag na blasphemy of the Spirit? Blasphemy against the Holy Spirit. Ito po yung tinatawag na unpardonable sin. Ito ho yung table na ginawa. Ano yung tawag sa kasalanan? Blasphemy of the Holy Spirit. Paano ho ito nagagawa? Speaking against the Holy Spirit. Ito ho mahalaga. When can be committed? Sabi ng Panginoon dito, this age or in the age to come. So futuristic. So sa kapanahunan po natin ngayon, ang blasphemy of the Holy Spirit ay nangyayari at magagawa pa rin po. At ano po yung penalty? Ano po yung penalty? Hindi ho mapapatawad at wala pong kapatawaran. Technically, kaya po ito tinawag na unpardonable sin kasi wala po itong kapatawaran. Tanong, paano ba ito na i-commit or paano nga ba nakukumit ang blasphemy of the Holy Spirit? Para maunawaan po natin kung paano makommit ito, ay pupunta ho tayo doon sa root word. Sa root word po ng blasphemy. Ang salitang blasphemy po, ito po galing sa Greek word na blasphemia, which means vilification o yung pagsasalita ng masama, speaking or railing. Ito po ay technically yung pagsasalita daw po sa against the Holy Spirit. And nais ko pong ipaunawa at ipaalam po sa atin that we believe in the Holy Trinity. Tayo po ang tawag po sa atin mga Trinitarian. Naniniwala po tayo in one God who has three distinct persons, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are co-equal but are different persons. Ngayon, kung naniniwala tayo sa Trinity, tapos sinabi ni Jesus Christ, kapag may sinabi kayong masama sa akin, kayang patawarin yun. Pero yung sinabi sa Holy Spirit, yung sinabi niyo against the Holy Spirit, hindi ito mapapatawad. Parang may problema po doon kasi ang Jesus Christ and the Holy Spirit are equal persons. Hindi ba? They are equal persons. Ibig sabihin po, hindi ho natin dapat tingnan yung blasphemy of the Holy Spirit on the surface. Ito ho ay illustration lamang ng something deeper. Meron hong mas malalim na paliwanag. Ito ho, this blasphemy of the Holy Spirit needs interpretation. The blasphemy of the Holy Spirit needs interpretation. Kailangan po ma-interpret po natin yan. At ito po ay maunawaan po natin kung ano, pag nalaman po natin kung ano ang role ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Babalik po tayo sa John chapter 16. Babasahin ko po dito. Simula po sa verse 5. Medyo mahaba ito hindi ba? Pero basahin ko na po sa verse 8. Sige, sa verse 5 ko na nga po basahin. Verse 5. Ito. Ngunit ngayon paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyo nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. Verse 6. At ngayon, sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Verse 7. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. So ito yung sinasabi ng Panginoon. Okay, aalis na ako. Pero pag alis ko, meron akong isisugo na co-equal ko referring to the Holy Spirit. Verse 8, ito raw po ang trabaho ng Holy Spirit. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mas maganda po kasi translation sa English. Sabi po dito, and when He has come, He will convict the world of sin. Ito He will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Of sin because they do not believe in me, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, of judgment because the ruler of this world is judge. So nang ating Panginoong Hesus po ay umakyat na sa langit, na nakaupo po siya sa kanang kamay ng ating amang nasa langit, so ang Holy Spirit po yung nandito sa lupa. At meron po siyang trabaho. Siya po yung nagko-convict sa kasalanan, sa righteousness, sa katwiran, at saka po sa kahatulan. Ano po ibig sabihin nun? Makinig po tayong lahat.
the Holy Spirit is working in the hearts of every person, convicting us that we need God, convicting us that we are sinners and that we need a Savior. Ito yan mga kapatid Hindi ba, sige, pwede nga po magtaas ng kamay dito sa chat room. Sino ho dito yung nakokonsensya kapag kami nagawang mali? Hello Ate Mercy, ang pinsan ko pong pastora din ay nariyan. Salamat Ate Kate, salamat po, nagtaas ng kamay. Hindi ba tayo nakokonsensya? Eto tanong ko, nung kayo ba ay unbeliever pa, nakokonsensya na kayo? Medyo. Nung unbeliever Pero tayo, nakokonsensya tayo. hindi masyado. Ayan. Nung unbelieverhood ba tayo pagka po may nasaktan tayong tao, nalulungkot ho tayo o meron tayong nagagawang ano? O nalulungkot tayo o parang nakagawa ako ng masama sa kanya, mali yung ginawa ko, nalulungkot ako. Tumingin ho kayo sa akin. Ito ho. Nung hindi pa ho tayo mananampalataya, nakokonsensya ho tayo. Nung hindi pa ho tayo mananampalataya, nadidinig ho natin ang tinig ng Diyos. Nung hindi pa ho tayo mananampalataya, ang Holy Spirit kino-convict ho tayo sa kasalanan. Ang Holy Spirit kino-convict ho tayo sa righteousness. Kaya ho tumingin kayo sa akin. Kaya ho may mga tao ngayon na kahit hindi mananampalataya, gusto ho nilang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Gusto ho nilang gumawa ng mabubuting bagay sa mga tao sa paligid. Kaya ho may mga may mga advocate ng mga iba't iba yung advocacy nila. Bakit? Kasi nandun ho yung konsensya. Kino-convict ho ang lahat ng tao ng Holy Spirit, mananampalataya o hindi. Actually, ang Holy Spirit yung conviction po of sin or righteousness and judgment para ho ito sa mga hindi mananampalataya. Ang Holy Spirit ho, wala ho siyang tigil sa pakikipag-usap sa mga tao. Kino-convict po niya ang mga tao na tayo po'y magbalik loob sa Diyos. Alam ko ho mga kapatid, tayo pong lahat ay nakaranas ng conviction ng Holy Spirit. At nung dumating tayo sa point of realization, napakinggan natin ang Holy Spirit, sinunod natin yung conviction of the Holy Spirit na iyon. Iyon ho yun mga kapatid Alam ho ba ninyong hindi ho tayo mananampalataya sa Diyos kung wala ho ang conviction ng Holy Spirit? Kasi tayo napakamakasalan, wala ho tayong iniisip na mabuti puro lahat ho tayo makaselel, lahat ho tayo makalamang, kumita ng maraming pera, magkamal ng mga napakaraming pera, lahat ho tayo ay self-centered. Pero ang Panginoong ang Holy Spirit siya ho yung nagko-convict sa atin, ipinapaalam ho niya sa atin na dapat tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Ito ho yung ibig sabihin ng John chapter 16 verse 8. That the Holy Spirit, ano nga yun sa John chapter, yung verse 8, ang sabi dito, and when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Kaya eto mga kapatid ito yung palagi ko pang sinasabi Hindi natin trabaho na i-convict o ipamukha sa isang tao yung kanyang mga kasalanan. Ang atin hong responsibility i-share yung gospel. Pero para tirahin yung isang tao sa mga mali niyang ginagawa, hindi ho natin hindi ho natin gawain yun. Iyon ho ay responsibility ng Holy Spirit. Nasusundan ho ninyo ako? Kaya ho, ganito ho yun Pag ikaw ay pupunta sa isang bahay at magpipreach ka ng Word of God, pagpasok mo may nakita kang Diyos-Diyosan, huwag mo sabihin agad, kayo mga makasalanan kayo, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Mali ho iyon. Because we are trying to convict that person of his wrongdoing. Ano ho ang dapat natin gawin pagdating natin sa bahay na yon? Kung pagdating sa bahay na yon, ang dapat ho nating i-preach kung sino si Jesus Christ. Bakit naparito si Jesus Christ? Naparito si Jesus Christ para patawarin, para magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, para tayo makapunta sa langit. Iyon ho yung gospel, iyon ho yung dapat nating i-share. At habang tayo ho ay nag-share ng gospel,
ang Holy Spirit ang mangungusap sa tao para sila po ay makonvict sa kanilang mga kasalanan. Nasusundan po ninyo, yun ho kasi trabaho ng Holy Spirit Amen. eh. Kaya ho, maraming mga na-born again, marami ho mga taong nagsuko ng buhay sa Panginoon. Hindi ba na nakakadinig tayo ng mga testimony? Nung ako ho'y magsuko ng buhay sa Panginoon, dati ho napakababaero ko. Ngayon ho, hindi na ho ako nang bababae. Dati ho ay lasinggero ako, ngayon hindi na ho ako lasinggero. Binago ako ng Holy Spirit. Holy Spirit ho kasi ang kumilos at gumawa noon. Iyon ho yung trabaho ng Holy Spirit. So, ang akin hong panalangin ay nakikita na ho natin yung role ng Holy Spirit sa ating mga buhay ngayon. Ano po? So, sa mga unbeliever, kino-convict po ng Holy Spirit ang mga unbeliever. Sa mga believer, ginaguide ho niya tayo at ipinapaalala ho niya sa atin kung ano ho yung katotohanan. Okay? So, iyan po ang role ng Holy Spirit. So, ano naman ang ibig sabihin ngayon ng blasphemy against the Holy Spirit? Sabi ko po kasi kanina sa inyo, ito po ay may mas malalim pong paliwanag. Makikita po natin dun sa mga susunod na mga talata na ang ating Panginoong Hesukristo ay may clarify pong issue dito. Basahin po natin yung mga susunod na talata dito po. Verses 30, ayan, 33 to 37. Sabi po dito, either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruits. Verse 34, brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your word you will be justified, and by your words you will be condemned. Tignan po natin sa verse 34. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi ho ba nung mga nakaraang araw pinag-usapan po natin na hindi mo na kinakailangang mangalunya para makapag-commit ka ng adultery. Hindi ba? Tumingin ka lang ng masama, magnasa ka lang sa puso mo, ikaw ay nangalunya na. Adultery of the heart, hindi po ba? Ano pa isa, yung hindi mo na kinakailangang pumatay ka, literally pumatay ka para magkasala ka ng murder. Magalit ka lang sa iyong kapatid na walang dahilan, ikaw ay nagkakasala ng murder. Ano po ang ibig kong pinupunto dito? Ang lahat ng kasalanan sa puso nag-uumpisa. So yung sinasabi ng Panginoon, blasphemy, yung sasabihin ng bibig natin, ito po ay nag-originate sa puso natin. Ito ho yung tanong ko ngayon. Ito yung tanong ko. Kung sa puso ko ba at hindi ko sinabi, pwede ba ako makakommit ng blasphemy of the Holy Spirit? Hindi ko sinabi ha, sa puso lang, iniisip ko lang. The answer is yes. The answer is yes. So, ibig sabihin, yung blasphemy of the Holy Spirit, may mas malalim nga po itong kahulugan. Hindi lang po ito literal or hindi po ito technically yung pagsasabi, kundi ang blasphemy of the Holy Spirit po nanggagaling po sa ating puso. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi ho ba? Ipagpatuloy po natin. Hihimay-himayin po natin itong mga talata ito. Sabi po dito sa verse 38, then some of the scribes and Pharisees answered saying, Teacher, we want to see a sign from you. But he answered and said to them, an evil and adulterous generation seeks after a sign. So, humingi ng palatandaan na naman itong mga tao. Sabi niya, Teacher, pakitaan mo kami ng mga palatandaan na ikaw na nga ang Mesyas. Alam ho ninyo, may dalawang palatandaang ibinigay po ang Panginoon dito. Isa pala ibinigay dito. Sorry, si Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ito. Ayan. Tinanggal ko po yung PowerPoint.
So dun sa takbo ng mga kwentuhan, itong mga tao humingi na naman ng palatandaan mula sa ating Panginoon. Ano ang palatandaang ibinigay ng ating Panginoon? Sabi niya, ang anak ng tao ay mahihimlay sa lupa ng 3 araw at 3 gabi. Iyon po yung sinabi ng ating Panginoon. Ang palatandaang ibinigay ng ating Panginoon that He will be resurrected from the dead. So ito po yung nangyari sa Mesyas eh. Ito yung nangyari sa Mesyas. Dumating po siya sa mundo. Dumating siya sa mundo, ang ministry na mag-testify patungkol sa kanyang sarili that He is the promised Savior or the Messiah, at ginawa po niya iyon by fulfilling the prophecies in the Old Testament and by doing miracles, by healing the sick. At ang ibinigay po niyang palatandaan, eto ang palatandaan para makita niyo ako talaga ang Mesya. Ako'y mamamatay at pagkatapos ng 3 araw, ako ay mabubuhay na mag-uli. Alam ho ninyo na ang Panginoong Hesus ay mabuhay na mag-uli? Ito ho yung selyo, wala na eh. Tapos na ang usapan, Jesus indeed is the Son of God. Jesus is the Messiah. Na ang Panginoong Hesus po ay mabuhay na mag-uli, ito ho yung patunay, pinakamatinding patunay na siya po ang King of Kings, Lord of Lords, the Messiah, and the Son of the living God. Ito po yung resurrection. At itong mga taong to ay humingi na naman sila ng palatandaan. Ito, ibabalik ko na ngayon. Ibabalik ko na po, going back to the blasphemy of the Holy Spirit against the Holy Spirit. Papaano tayo makakakomit ng blasphemy of the Holy Spirit? Kung may ginagawa ho kayo, itigil ho muna niyo yung ginagawa niyo at tumingin po kayo lahat sa akin. Attentions please. Ito ho yun. So, ang trabaho po ng Holy Spirit, i-convict po ang mga tao about sin, righteousness, and judgment. Pero maraming mga tao will deny and will reject that conviction. That they will refuse to listen to the conviction, at ito pong conviction na to na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay kanilang idine-deny. Hindi ho nila pinapakinggan yung conviction ng Holy Spirit sa kanila. According to the Bible scholars, at ako po naniniwala po dito, na ito po yung tinatawag nating blasphemy of the Holy Spirit. The rejection of the conviction of the Holy Spirit that we need to repent and that we need to believe that Jesus Christ is the Messiah. Pag-aralan po natin yung context dito sa Matthew chapter 12 na binabasa po natin. Ang central topic po dito ang Panginoong Hesus eh. Tinatanong ng mga tao, ikaw ba ang Mesyas? Patunayan mo. Patunayan mo. Ikaw ba ay nagpapagaling talaga galing sa Diyos? Hindi. Ito nga yung kine-question nila. Sinasabi nila na hindi galing sa Diyos yung pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus. At ang mga tao, humahanap sila ng palatandaan ng ating Panginoong Hesus kung ang ating Panginoong Hesus nga ba ang Mesyas. Mga kapatid, nakita po itong mga taong ito ang himala ng ating Panginoon. But then, nireject pa rin nila yung pagkilos ng Holy Spirit. Nireject pa rin nila yung conviction ng Holy Spirit sa kanila that Jesus Christ is indeed the Messiah. Tingnan po natin sa John 3:16. Sa Tagalog ko po babasahin ha. Ito po yung blasphemy eh. Ito. John 3:16. Alam ko, paborito natin itong John 3:16. Kabisado nga natin ito. Pero basahin po natin hanggang 18. Hanggang 19 na. Sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, nang tayo po'y manampalataya sa Panginoon, pinanampalatayanan po natin to, hindi po ba? Sumampalataya po tayo sa ating Panginoon. Pero ito naman po sa verse 18, basahin po natin. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa.
Kita po ninyo, hinatulan na sila ngayon pa man na nabubuhay pa lang sila dito sapagkat hindi sila nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Listen, those who reject the Lord Jesus, those who do not listen to the conviction of the Holy Spirit, they are condemned already. Therefore, yung blasphemy of the Holy Spirit, which is the unpardonable sin, which can still be committed today, ito po yun, is the deliberate and intentional rejection of the Lord Jesus Christ despite the active work of the conviction of the Holy Spirit to man. So ang kasalanang walang kapatawaran ay yung i-reject mo si Jesus Christ despite ang Holy Spirit patuloy na nagko-convict sa iyo, despite the Holy Spirit patuloy kang kinokonsensya, despite the Holy Spirit patuloy na ipinaparamdam sa iyo na kinakailangan mong magbalik loob sa Diyos. Kaya ho, walang kapatawaran to eh. Walang kapatawaran to. At ito ho yung mga tao na matatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ng mga taong sa kabila ng lahat ng ginawa at ginagawa ng Holy Spirit sa ating mga buhay, hindi pa rin ho sila nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Ito ho ang kasalanang walang kapatawaran. Naunawaan po natin, any questions po? Kasi po ito po mga susunod na verses medyo ano na po ito medyo ano po ng konti. Sige po, ituloy po natin. So pagka tinanong po tayo, ano ang blasphemy of the Holy Spirit? Yung blasphemy of the Holy Spirit in technical term, ito yung i-reject mo si Jesus Christ despite the conviction of the Holy Spirit sa iyong buhay. Verse 43, an unclean spirit. Tapusin po natin itong mga talatang ito. When an unclean spirit goes out of man, he goes through dry places seeking rest and finds none. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes, magsasama pa raw ng pitong demonyo, tapos babalik ito at magiging mas masama pa. Ano po ba ibig sabihin nitong talatang ito? Nung tayo hindi pa mananampalataya, hindi ba meron tayong New Year's resolution, gusto nating magbago? Sinasabi po natin, magbabagong buhay na ako. Simula sa araw na ito, magbabagong buhay na ako. Nakapagbagong buhay ka ba? Hindi. At nung hindi ka makapagbagong buhay, mas lumala ka pa. Mas lumala pa, mas sumama pa yung ugali mo. Ito ho yung application ng mga talatang ito. Na yung mga evil spirit na yan, lalabanan natin yan. Pero kapag yung sarili natin empty pa rin tayo, hindi pa rin tayo na-fill in ng Holy Spirit, ang diablong iyon maghahanap pa ng pitong demonyo, babalik sa iyo at magiging mas masama pa kaysa sa dati. Alam ho ninyo, quarter of century na po akong born again. Lagpas 25 years na po akong born again. Napakarami ko na hong mga nakita mga tao, nakasamang mga tao na nakinig ng salita ng Diyos, excited makinig ng salita ng Diyos. Tapos alam ho ninyo, hindi ho nagpatuloy sa Panginoon, mas malala pa ho yung kinahinatnan nila. Mas malala pa ho yung nangyari sa kanila. Bakit? Ito ho kasi katotohanan nun eh. Yung diablong lumayas nung makinig ka ng salita ng Diyos tapos hindi ka na-fill in ng Holy Spirit, babalik yan at sasama sa iyo. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay totohanan nagsuko ng buhay mo sa ating Panginoon, isusugo ng Panginoon ng Holy Spirit sa ating mga puso, hindi na ho tayo empty. Merong strong person na nakatira sa bahay natin, sa tahanan ng Diyos at iyon ang banal na Espiritu. Kaya ang mga diablo, hindi na ho makakabalik, hindi na ho makakapasok sa atin. Bakit? Because the Holy Spirit is living inside us. Amen? Kaya mga kapatid, hindi ho totoong ang isang mananampalataya ay napoposes pa ng diablo. Bakit? Kasi nakatira na ang Holy Spirit dun eh. Para maposes ka ng diablo, hindi na ho mangyayari. Tulad doon sinabi ko sa inyo last time, oppression pwede. From the outside, pwede kang tirahin ng diablo, but from the inside, hindi na ho pwede. Sapagkat nandito na po ang Holy Spirit. Kaya mga kapatid, yung true transformation, kahit ilang beses mong planuhin na magbagong buhay ka,
kung hindi mo talaga isusuko ang buhay mo sa Panginoon at hindi mananahan ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, wala pong true transformation sa ating mga buhay. And ito na po yung remaining verses para ano na po ako, mag-wrap up na po ako. Eto, wag naman hong matitisod yung mga tao dito kasi po ito'y mabigat eh. Verse 46, while he was still talking to the multitudes, behold, his mother and brothers stood outside seeking to speak with him. Then one said to him, look, your mother and your brothers are standing outside seeking to speak with you. Verse 48, but he answered and said to the one who told him, who is my mother and who is my brothers? And he stretched out his hand toward his disciples and said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Ito po ay napaka-tremendous revelation at marami pong ma-offend dito. And I intend to offend tonight. Brother Joey, ano yung sinabi mo? You intend to offend tonight? Tumingin ho kayo lahat sa akin. Seryoso po itong sasabihin ko sa inyo. December 8 tayo po ay ang mga Katoliko po ay nag-celebrate ng Feast of the Immaculate Heart of Mary. Hindi ho ba? Feast of the Immaculate Heart of Mary. Nung ako po ay Katoliko pa, isa ho ako sa dumedepensa kay Mary. Sinasabi ko, ganito ang paliwanag ko, napakasimple paliwanag ko eh. Bakit ba kailangan mag-pray kay Mary? Tatanungin ko yung tao, ikaw ba? Yung nanay mo pagka nag-request sa'yo, i-refuse mo yung request ng nanay mo? Mapahihindiin mo ba yung request ng nanay mo? Hindi eh. Di ba? Pagka nag-request sa'yo ang nanay mo, hanggat kaya mong ibigay, ibibigay mo. Tapos sasabihin ko sa mga tao, ganyan ang dahilan. Kaya tayo nagpe-pray kay Mary para si Mary yung magdadala kay Jesus ng prayer natin. Para yung mga prayer natin kay Mary hindi mapahindian ni Jesus. Mga kapatid, maling-mali ho iyon. Wala hong scriptural basis iyon. Ano ang sabi ng Panginoon? Sino ba yung nanay ko? Sino ba mga kapatid ko? Ang nanay ko at mga kapatid ko ay ang mga ito na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang nais ko pong sabihin po sa bawat isa sa atin na ang Diyos ho ang sambahin natin. Wag ho si Blessed Mary. Alam ho ba ninyo kung si Mary ho ngayon ay makapagsasalita? Sasabihin ho niya sa inyo, parang si Pablo, parang si Juan, parang si Pedro. Alam ho niyo sasabihin ni Mary, huwag niyo ako sambahin, ang Diyos ang sambahin ninyo. Iyon ho ang sasabihin ni Mary. Kung ngayon ho ay makapagsasalita si Mary, ang problema, tao lang ho siya eh. Hindi ho siya makapagsasalita eh. At nakakalungkot ho kasi yung Immaculate Heart of Mary, alam ho niyo yung katuruan na yon? That when Mary was born, she was born without any sin. Kaya si Jesus Christ daw walang kasalanan kasi si Mary ipinanganak walang kasalanan. That is blasphemy. I mean, that is so blasphemous. Alam mo niyo, si Jesus Christ lamang yung ipinanganak na walang kasalanan. Kaya ho si Mary, hindi ba sabi ni Mary, pag sumimba ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu dahil sa aking tagapagligtas. Even Mary claim na kailangan niya ng tagapagligtas because she is a sinner. Hindi ba? Kaya nga po mga kapatid, ang aking panawagan dun sa mga naniniwala po sa Marian worship, kung si Mary po ay makapagsasalita sa atin ngayon, ang sasabihin ho niya sa atin, tulad ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, sasabihin ho niya huwag mo ako sambahin. Diyos ang sambahin mo. Tao lang din ako. And to conclude po ang ating teaching po for tonight, sabi po ng John chapter 1 verse 29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Palagi ho napapag-usapan na ho natin yung mga misyon, yung mga pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo na siya po yung nagpapatawad sa kasalanan ng ating sanlibutan, ng ating mga kasalanan, ang kasalanan ng sanlibutan. Ang gospel po, ang mabuting balita ay patungkol sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Iyon po yung gospel. Nakakalungkot lamang po na hindi po ito nare-realize ng mga tao at nire-reject po nila yung katotohanan. Meron hong mga taong nagtuturo na ang gospel ay umanib ka sa aming iglesia, umanib ka sa aming samahan, sa aming grupo. Yung isang grupo naman po sinasabi, kapag ka ikaw ay nagsisimba linggo-linggo, kapag ka ang lahat ng sakramento ay nagawa mo, ikaw ay mapupunta sa langit at mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Yung isa naman po ang sinasabi, gumawa ka ng mabuti, sundin mo ang mga utos ni Jehovah, at nang ikaw ay makapunta sa langit at ikaw ay makakasama ng 144,000 diyan sa langit. Ito po yung mga itinuturo ng mga tao na nire-reject po ang ating Panginoon. Uulitin ko po, ang gospel ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At ang Holy Spirit po hanggang ngayon, He is actively working and convicting people about the truth and about the gospel. Mga kapatid, tumingin po kayo lahat sa akin. Tumingin po kayo lahat sa akin. Napakaraming mga tao ang kinukonvict ng Holy Spirit ngayon. Pero hindi ho nila alam na kinukonvict sila ng Holy Spirit. Kaya ho tayo naririto pa sa lupa para ho mag-share sa kanila. Kaya ho tayo naririto pa sa lupa para sabihin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan upang maunawaan po nila ang kaligtasan, upang madinig po nila ang totoong mabuting balita, upang sila ay pakinggan ang conviction of the Holy Spirit at magbalik loob sila sa ating Panginoon. Meron ho dito mga na-born again dahil may nag-share sa inyo ng gospel. Hindi ho ba? Na nung may nag-share sa inyo ng gospel, doon nyo napakinggan ang conviction of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, kinukonvict po niya ang buong mundo. Kaya po tayo ay patuloy na mag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. Patuloy ho nating i-share ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat isang kasalanan lamang ho ang hindi mapapatawad. At ito ho ay hindi magbalik loob sa Diyos at i-reject ang ating Panginoong Hesukristo, i-reject ang conviction ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito. Lord, we will be forever grateful for you, Panginoon, sapagkat ang dakilang plano ng kaligtasan ay napakabuti, Panginoon, at napakagaling na na-implement mo po, Panginoon. Salamat po for the conviction of the Holy Spirit sa aming mga buhay. Kahit nung kami hindi pa mananampalataya, nariyan na po kayo, Holy Spirit, na patuloy po kaming kinukonvict. Holy Spirit, Lord God, Father, ang aming panalangin, O Diyos, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kakilala, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Patuloy mo silang i-convict, Panginoon. Patuloy na magsalita ka, ikonsensyahin mo sila, Panginoon, na sila po'y magbalik loob sa Diyos. At gamitin mo po kami, gamitin mo po yung ibang mga tao, Panginoon, upang mag-share ng gospel mo sa kanila. Nang sa gayon ay mapakinggan po nila ang inyong tinig. Nang sa gayon ay maunawaan po nila ang conviction of the Holy Spirit. At nang sila ay magbalik loob sa inyo, Panginoon, at maligtas din naman katulad po namin. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Lord, special prayer sa bawat isang kasama ko po sa Zoom room na ito, sa mga manonood ng video na ito, makakarinig ng teaching na ito, Panginoon. I-convict mo po kami, Panginoon, na mag-share ng gospel mo. Huwag po kaming matakot, huwag po kaming mahiya. Magbigay po kami ng special time sa aming mga buhay, Panginoon, upang mag-share ng inyong gospel, Panginoon. Na magsakripisyo po kami ng quality time namin. Nang sa gayon ay maabot po namin ang aming mga kapitbahay, ang aming mga kaibigan, na hindi po kami mahiya, hindi po kami matakot mag-share, Panginoon. Kundi bagkus, O Diyos, gamitin mo po kami, Panginoon, so that they can listen, they can hear the conviction of the Holy Spirit in their lives. Nananampalataya po ako, Panginoon, na kami po itatransform mo, kami po i-equip mo, Panginoon,
na ibabaptize po ninyo kami ng Holy Spirit upang kami po ay maging bold, Panginoon, sa pangangaral ng inyong salita at maipangaral po namin ang katotohanan lamang. Salamat o Diyos at kung meron pong special request ang bawat isang naririto, Panginoon, dinggin po ninyo ito, Panginoon, ipagkaloob po ninyo ang pangangailangan ng bawat isa at nananampalataya po kami, Panginoon, na pagsama po ninyo ay palagi po naming mararanasan sa aming mga buhay. Lord, dalangin po namin na ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak, Panginoon, at ang pakikipit ng Santong Espiritu, patuloy po naming maranasan sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Amen.